17, redeeming the time because the days are evil. Walk in wisdom. Bible says, walk in wisdom toward them that are without, redeeming the time. Amen. Hindi lang ang oras namin mga kapatid, kaya talagang bawat oras o panahon ay dapat gamitin natin for the souls. Amen. Sa mga kaluluwa. Yung po ang gagawin natin para sa mga kapatihan, para sa mga kabataan, it is because of souls. Amen. Tayo lahat po ay manalangin sa Panginoon. Panginoon Jesus, maling dito ang iyong gabay, ang presensya, ang nagbigay sa amin ng malangit na karunungan. Lord, pagkaroon sa amin, Panginoon, ang buting boses, na kung saan amin po may bahagi, Panginoon, yung pong nilagay ko sa aking pong balikat. Na ito may bahagi, O Lord, na kung saan ang bawang isa ay magpuno, Panginoon, may biyaya at pagpapala. At nakalangit na karunungan na ito ang dala sa amin na kami maging dalisay at magbigay ng kapurihan, O Lord, at makapag-akay ng mga kaluluwa. Lord, you save us. Lord, you save the souls na kung saan wala pa sa iyong barihan. Again, I ask your blessing, I ask your anointing, bless your men, and bless everyone. In the name of the Lord Jesus Christ, I pray. Amen. Praise the Lord. At sa tingin po sa kanya, overcoming life challenges. Hallelujah. Praise God. Kayo po yung makapot akong mamagay. Alam niyo ba, ang buhay ay maging isang bagay na walang pag-unlad. Buhay din mamuhay kapag walang challenge sa buhay. Kasi when you will be in the same status, mga kapatid, 5 years ago, 10 years ago, why? Because ay iniwasan mo yung hamon sa buhay. Amen. May mga hamon na hindi dapat natin iwasan, na dapat natin harapin. Lalo sa ating mga apostolikong mga tatay. Amen. Ang sabi ng Biblia, say, there aren't any great men. Wala nang bangkot na lalaki, mga kapatid. There are great challenges. Ngunit meron mga hamon, malalaking hamon sa buhay natin na doon tayo ay malakas, doon tayo naging banto, doon tayo nakilala, mga kapatid, sa karya ng ating Panginoon. Hindi ka man kilala sa mundo, pero kilala ka ng ating Panginoon. Praise the Lord. Hallelujah. Alam ko, marami kayong mga sacrifices, mga pagdiwanan, schedules, na tinabing mga kapatid para makakadalo dito. At yan nga, kailan, pero alam mo na meron pagpanood sa amin ng Panginoon sa inyo, na ito'y magbigay sa inyo ng pag-unlad at pagiging matibay na anak po ng ating Panginoon. There are just great challenges that ordinary men like you and me forced by circumstances with you. So may mga bagay talagang sitwasyon na hindi natin maiwasan na dapat bumaharapin. Alam niyo ba, mga kapatid, nasa Biblia, kung basahin natin sa Biblia, mga kapatid, ang karamihan mga tao na ating pong binigala, mga kapatid, doon tayo lumakas sa kanila dahil lang sila po'y umarap na matinding hamon sa buhay. Hindi natin sila makilala, hindi natin sila ma-appreciate, hindi natin sila maging idolo sa ating paglilingkod sa Panginoon kung itong mga tao ito ay umiiwas sa hamon ng buhay.
Dapat, mga kapatid, talagang harapin natin, kaalam natin may kalooban ng Diyos, harapin natin. Alam natin si David, siya ay just a shepherd boy, nakilala natin siya, kasi hinarap niya Haman, naharapin si Goliath. Si Abraham, hinarap niya mga kapatid, talagang ang ginawa niya si Moses, na talagang tinanggap niya yung hamon na kaniligtas yung mga Hudyo na doon nabiyak po ng mga Egyptians. Si Pedro, nakilala natin siya nung hinamon niya mga kapatid ng sarili niya na gusto niyang lumakad sa ibabaw ng tubig with the permission of the Lord. Lord, permit me to walk above the water. And then the Lord said, come. Sigrito niya doon mga kapatid ay yung salita. Ang sabi sa akin, Sir Solgan, sa palagay mo, pastor ko, saan lumakad si Pedro? Siyempre siya, lumakad siya sa ibabaw ng tubig. Hindi. Siyempre, lumakad siya sa ibabaw ng dagat. Pinalo ko mga kapatid. Hindi, lumakad siya sa salita ng Panginoon. Dahil ang sinabi ng Panginoon, come, kaya siya na, lakad sa ibabaw ng tubig. There's power in the word of the Lord. Don't underestimate the power of the spoken word of God. Walang pumakapit na natin. Siya na ipangaral ng salita ng Panginoon doon sa Timothy. Kaya umiwas siya mga kapatid. Kailangan alam natin ang nangyari sa kanya. Si Paul ay talagang hinamon na talagang hinarap ng hamon na kailangan pupunta siya doon sa Macedonia. Nandun na siya sa end. Parang kita niya wala tapos na kanyang ministry. But yet the Lord kita sa kanya ng pangitain. And then another challenge sa buhay niya at tinanggap niya makapatid yung hamon na yun at kaya marami siya tutusan ng buhay. Hindi lang niya ang hamon na pupunta siya doon sa Rome. Doon na magkikatapusan na kanyang George. But yet ay talagang hinarap niya yung hamon na yun. Even Jesus Christ Himself, mga kapatid, habang nasa lupa siya, ay talagang hinarap yung hamon na doon sa Garden of Gethsemane. Na sinabi niya, mga kapatid, let this cup pass from me, but thy will be done. Amen. May mga pagkakataon sa buhay natin na talagang mahirap harapin, mahirap, mga kapatid, na talagang tanggapin yung hamon. But yet, mga kapatid, there is blessing, there is victory waiting for us. Amen. If we accept this challenge. It's beyond your imagination. It's beyond, mga kapatid, ayon sa aking pananaw. In Daniel, talagang narapat ng mga kapatid yung hamon na manatili siyang matapat, manatili niyang sundin ang kanyang conviction. Kahit itinapon siya, kahit natapon siya, mga kapatid ng Den of Lions, ay talagang hindi siya natakot. Hinarap yung hamon na yun. 3 Hebrew men. So, what is inside mga kapatid sa Bible? Nakilala natin sila because they accepted the challenge. Tayo, challenge natin, siguro may magkaan lang. Pero magkaan na yan na hamon mga kapatid. Kunyan ay gawin mo. Kung puso mo sa Panginoon, makikita nyo na dahan-dahan kayo lumalago sa Panginoon, lalo ng tulitibay. Ang hamon na sinasabi ko sa inyo, hindi lang pakinig, kundi dapat gawin natin ang ating pong natutunan, mga kapatid, sa seminar na ito. Amen. The Bible says we should not just be hearers, but we should be doers of the word. Doers of the word. Na hindi lang appreciate ang ganda ng lecture, ang ganda ng pagkilos ng Panginoon. But yet, kung hindi natin yan sa buhay natin, mga kapatid, hindi masyadong magandang accomplishment yan sa inyong pagdalo dito. Kundi kung ating gagawin, i-apply natin, ipapambuhay natin, at sundin natin ang salita ng Panginoon. You will see the power of God in your life. Una-una ako sabi sa mga pamilya, ay, isip ko, pero lang ay baka na nakita namin isang linggo pa lang yun after sa akin isang na. Lalo sa buhay, ay, talaga, ang kita namin siya because the Word of God, the power of the Holy Ghost, ay kumikilso sa buhay. Because you accept the challenge. The 3 Hebrew men,
talagang harap nila mga kapatid. Kahit hindi kami ligtas ng Panginoon, yet we will not bow down to your aims. Talagang matibay ang kanilang pamumuhian. Si Ananias, talagang sinashare niya mga kapatid ang salita ng Diyos kay Saul, na kahit alam nila si Saulo, mga kapatid, ay persecutors ng mga Christians. Apostles, talagang nanap nila, harap niya mga Sanhedrin, talagang 70 mga kapatid na mga sacerdote doon, kasama yung chief priest. Pinatigil sila sa pangaral, ngunit mga kapatid, ay talagang pinagawaan nila yung hamon na ipapakaral ng salita ng Diyos. Mga kapatid, not just in Jerusalem, but throughout the world. Ang sabi nila, we ought to obey God rather than men. We ought to obey God rather than men. Lagi isa-isa ko lang sa inyo mga kapatid na talaga hindi dapat natin layuan, hindi dapat natin iwasan ang mga hamon. Kung talagang ang gusto ng Diyos na maging magpapat ka na, ituloy mo na yung katapatan mo sa Panginoon. Yun ba ang hamon na dapat natin gawin? Hindi lang during dito sa panahon na ito, mga kapatid, talagang ipamumuhay na natin. Si Stephen, kahit siya pinatigil ng mangaral, ay talagang ipinangaral niya, kahit siya binanong mga kapatid. Stephen died standing up. He died standing up kasi kahit sa mga kapatid sa panahon na malapit na siya mamatay, ay patuloy niya talagang pinataas ang salita ng Panginoon. Si Philip, tinanggap na mga kapatid yung hamon, na kung saan ang hamon na yun, galing sa isang revival service sa Samaria. Ngunit kinausap siya ng Holy Ghost, punta ka doon sa Damascus, may pakilala ko sa iyo doon, isang tao na kung saan mag-iingin sa iyo ng malaking revival doon sa Ethiopia. Isang tao lang, ang sabi ng Biblia, hindi na ito biling mga kapatid, si Philip, nagsimula siyang tumakbo, papunta mga kapatid sa Damascus. Ito naman, si Ethiopia, mga kapatid, ito biniloko ngayon, ay nakasakay mga kapatid sa karwan, na kung saan mas malapit, pero si Stephen ay tumatakbo lang. Pero talaga on the right time, on the right place, walang malayo makapay pagdating sa gawain ng Panginoon. Walang malayo. Meron namin sa store, namin sa akin. Store, iwanan mo na yung aking Panginoon. Oh, bakit naman? Malayo. Alam mo ba? Walang malayo sa gawain. Talagang pag-burden ko ay hindi ako yan. Kahit malayo ang puntahan mo. Maraming kilala mga pastor, kahit mapuling, kahit nasa mundo, talagang walang problema sa nila. Sabi sila kung gumagastos para pupunta doon, para lang may pangarap na salita ng Panginoon. Sabi ko malayo, natin ko sa kanya. Bakit hindi ako marawa ng tao? Sabi niya, nakipag-reason pa sa akin. Sabi ko, kung kayo tinawag ng Panginoon, walang balayo sa gawain ng Panginoon. God will sustain you, God will bless you, and God will give you overflowing blessing. We don't know what has given us everything, especially the Holy Spirit, because of souls. Amen. Ipinagkaloob sa atin because of souls. Kahit na pinagpapala, because of souls. Kahit na binigyan ng talento, because of souls. Ang sabi ni David Bernard, you miss something if your just concern is just to know your gift and to know your potential. Hindi lang yan para ng Panginoon. He let you know, He let you have that potential and talent because of souls. Dahilan sa mga kaluluwa na iyong dapat paakay sa kalooban, sa karya ng ating Panginoon. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Alam natin mga kapatid, dahilan sa panahon natin ay hindi na natin pigilan yung teknolohiya mga kapatid. We cannot go back
sa buhay natin 10 years ago o 5 years ago. If you try to live your life 10 years ago, obsolete na yun. Kailangan mga kapatid, we must try everything na talagang ating makakalimutan. Bago teknolohiya, mga kapatid, kung saan sila ay ating maakay sa Panginoon. Kaya, hindi lamang yan ang mundo natin ay pasama ng pasama. Kaya nga sinabi ni Bible, because in the confusion about the love of man, the love of souls, the love of many shall watch. Dahil lang sa kasamaan, palaki, lawang mga kapatid, ang pag-ibig ng tao ay daladaan ng malamig. Gaya po sila, mga kapatid lang, sinubukan niya, malapit po sa Sodom at Gomorrah, mga kapatid, pinapilig siya ni Abraham, mas pinili niya, mga kapatid, mas pinili niya yung badulo sa plane na sa Sodom at Gomorrah. Mas okay dito, magandang business dito, magandang sitwasyon to, talagang unlad kami dito. Kaya lang sa sobrang lapit ng antin, mga kapatid, nandun ang kasamaan, nandun ang kamuntuhan, nandun ang lahat, mga kapatid, na ano bang mga bagay na kung saan inaatake yung spiritual na tao, inaatake yung puso mo na inaalay mo sa Panginoon. Sa dami, mga kapatid, ang iba, dalawang trabaho. Well, kailangan talaga. Wala kong masama na trabaho, pero dapat, mga kapatid, na natili pa rin sa atin yung ating commitment, yung hamon na kahit sa kabilang man ang kahirapan, sa kabilang ng kaguluhan, I will still serve the Lord. Amen. I'll serve the Lord, and my house will all serve the Lord. Amen. So, isa sa mga bagay, mga kapatid, na bakit ko rin sa inyo, napakahina, mga kapatid, na maging kalagayan ng isang nananampalataya kapag siya ay nasasalita. Dapat sa ating paglilingkod sa Panginoon, nandoon po, mga kapatid, ang paggawa, pagsunod sa salita ng Panginoon. Now, when it comes to ministry, kami mga pastor, kami ay talagang challenge namin sa ministry. Kami po yung nagkakasakit din. Sa pastor, hindi nagkakasakit yan. Tapos sabi ko, paano mo, pastor? Masakit din kami, ang hindi na rin kami. Kami ko matanda rin. Sabi ko nga, mga kapatid, ang church is always young. The pastor gets old. Habang tumatanda yung pastor, ang church nanatiling bata pa rin. Kahit matanda na yung pastor, malakas pa rin dapat ang church. Why? The church is always young. There's another generation coming. Amen. Tayo susi. Kailangan magiging na tayo, mga kapatid. Sa church, mga kapatid, starting in February ngayon, anak ko na nag-preach. Siya ko na sa Sunday school. Kasi mga kapatid, ang Janet niya, ang birthday niya, kaya i-train niya for the next generation. The church is called, may challenge sa ministry. Kami nagkakasakit, nagkaroon kami ng mga problema. But yet, mga kapatid, nasa amin ay aming matupad talaga ang kalooban ng Diyos. Hallelujah. Sa statistics lang, the challenge in the ministry, according to the statistics, mga kapatid, 42% of pastors are equating the ministry. 42% ay nag-isip naman na gusto namin mag-quit sa ministry. Hallelujah. Dahil lang, mga kapatid sa pastors ay nagtrabaho 24 hours. 24/7. Then 38% ay mga kapatid ay mga edad 45. And then 20% of pastors at the age of 65 ay nag-isip na gusto na lang mga kapatid na quit sa ministry. Nasa notes yan, mga kapatid, na-isip-isip ko. Kababasan nyo. And then 85%
pastors naniniwala sa misyon ng church na dapat, mga kapatid, dalhin, dapat akay, dapat magdala ng mga kaluluwa sa church. 85% ang naniniwala, pero ang na-participate, mga kapatid, is only 42%. Hindi na. And then, for the statistics, mga kapatid, 84% pastors feel they are on call 24/7. Nalala ko si Brother Victor. Si Reverend Victor, mga kapatid, noong 1985 ako siya na-1986. Siya po yung General Secretary ng International. So siya ang Secretary ng General Superintendent sa Amerika. Nung siya nag-retire, mga kapatid, mga 65, siya po bumalik siya mga kapatid sa local church. At ako na nang ginawa, ay nakipag-appoint din siya sa pastor niya, sa local church niya dati. So bumalik siya sa kanyang local church, usa siya ng mga kapatid, at pinausap niya pastor. Ang siyang pastor, kailangan ko ng ministry sa church. Pero retired na siya. Retired na siya mga kapatid, kailangan ko ng ministry sa church. Ang sabi niya, anong gusto kong ministry? Usher. Maka-usher. Sabi niya na, galing ka sa mataas na posisyon. Tapos ngayon, nag-request ka sa akin na gawin kitang usher. Parang hindi yata tama. Kasi ang laki na naging hindi na siya nagpili. Talagang mataas ka ng posisyon, mga kapatid. Sa international, ngayon bumalik siya. Ang sabi niya, well, I just want to serve the Lord. Ito naging ano na kaya ko. Kung hindi, umamay sa mga taong pumapasok sa church, this is my ministry. Hindi ko na kailangan ko. Gusto ko ito, mag-preach, ano pa. Sabi niya, to serve the Lord, even sa lowest mga kapatid, is my honor in preaching and serving the Lord. At sila ko mga kapatid, ang presidente yan, si Reverend David Flowers, sabi niya, well, Brother Victor is my cousin. Kaya nabanggit ko siya doon. Wala na lang sabi dito. Kami lang mga pamilya, sabi niya. Really, sir? Sabi ko sa kanya, yes. Sabi niya, kung nasa the church, para lang sa pastor niya na talaga gusto niya mag-usher. Sino gusto mag-usher? Ayaw na mag-usher? Sino gusto mag-preach? Mga kapatid, bawat kamay mo naman hindi malaking bagay yan sa kanya ng Panginoon. Sabi ko sa mga kapatid, Pastor, gusto kong minister sa church. Gusto ko kasi ito. Ano yan? Walis. Walis. After one week, madaling niya. Sabi niya, Pastor, hindi ko naman dito. Hindi na kadalala, pag-isipin mo, yung ginagawa mo para sa tao. Pag-uwi mo yan para sa Panginoon, malaking ako yun. We are not doing this to the body, we are doing this to the Lord. Meron akong nasahin sa amin pong malaking mga kapatid na celebration sa church dati. Yung nasahin ako mga kapatid na nakakay. Brother, ikaw in charge sa party. Kasi pagkati sa malaking basketball court, ikaw ang kasama. And then later on mga kapatid, nung palapit din ang aming celebration for the next month, lumapit ka sa akin, Pastor, wait lang, huwag na, hindi ka sa akin. So, pagkita na yan, ministry. With celebration, kasi wala, mga kapatid. Pero sabi ko sa kanya, if that is your request, wala mo naman. So mga kapatid, binitawang yung ministry niyo. Francis, very short to tell you mga kapatid, kaya yung pag-ibig na ay makapagkaroon na sa gawain. We try to reach them out, mga kapatid, pero hindi na namin sila dito. Kaya mga sa maliliit na bagay,
na gagawin mo sa Panginoon ay napakalakihan sa kanya ng ating Panginoon. Hindi ka magagawin sa natin. Basta ko lang sa maliit. Nakata ang Panginoon. Ipagmamahal ka ng ating Panginoon. Nag-iusip ka na. Nag-iusip ka na. Nag-iusip ka na Word of God. Hindi ako nasabi ni Pastor Well. Hindi naman dahilan. Sabi ni Pastor para meron ang ministry. Anywhere, mga kapatid, magkaroon ka ng ministry. Share the word of the Lord. Share the good things of the Lord. Share mo ito. Kabukihan ng ating Panginoon. That's why we're in ministry. Nagkakilala share ko ang salita ng ating Panginoon. Wala pa natin ang ating Panginoon. Pawalan niya po sa siya. Katulungan niya. Amen. Palagi ko po paano ka. Nagulog na yung kaya nalalo na umakas. Kasi talaga. Now, ano ang may kumano sa buhay natin mga tayo? Pero simple lang nakapatid yung hindi ka gaya kay Daniel, hindi ka gaya Sandra kung siya Piligo, hindi ka gaya nakapatid ni Peter na talagang pinako sa kapalitan o anuman nakapatid ng mga bagay na talagang matindi. Pero yung hamon, very simple, bago ito po'y matupad natin mga kapatid, ay napakalaking bagay sa karya ng ating Panginoon. Praise God! Ano-ano ang mga hamon na dapat natin, mga kapatid, sa bawat pananampalataya sa ating Panginoon. Una-una po, mga kapatid, ay ang hamon na lumakad ayon sa kalooban ng Diyos sa kabila ng nalaganap na kapatid na hindi makadiyos at pangahalay ng gawa. Talaga hindi natin magpipilitan na manatiling tayo sa kalooban ng Diyos. The will of God is the safest place to be. Yun ang pinaka-safe, mga kapatid, na kalagayan natin kapag tayo po'y nasa kalooban ng Panginoon. Ano man mangyari mo, nariyan ang gabay ng Diyos. Nandiyan, mga kapatid, ang patuloy niya ng pagbibigay ng provision sa bawat isa sa atin. Punta ka man sa US, kung di kalooban ng Diyos, ay maging miserable yung buhay. Kung di pa siya baka sa iyong mga anak. Pero ang kalooban ng Diyos, manatili ka dito at pinagpapalat ka ng Panginoon, suportahan ang local church, patuloy ka sa ministry, baka yan ang kalooban ng Diyos, mga kapatid, hindi lang sa Panginoon, at talagang pagpapalat ng Panginoon. God will bless you more. Hallelujah. Yan ang aming ngayon. Sa daming alok ng awal, mga kapatid, sa buhay natin, ay talagang malilito ka, tanggapin mo ba ito? Not mga kapatid, not all opportunity is good for our family. For our life. Hindi lahat ng opportunity dumating ay maganda para sa ating pamilya at sa ating pamumuhay. May mga opportunity na minsan kailangan ipapirahin mo sa Panginoon. May mga opportunity na dapat kong tingnan. Ito ba ay talagang makahanggan sa akin later on kung ito'y aking tangkilikin, kung ito'y aking tanggapin. Sa panahon ngayon, kailangan gawin mo ng lahat. Mga kapatid, matutusan mo dapat mong tungkulin sa iyong pamilya. Yes, alam ko may mga ganong sitwasyon sa buhay natin. Kung pwede bang tingnan mo, ipag-pray mo sa Panginoon na yan ba'y kalooban ng Panginoon o baka pagtanggap mo niyan ay may pagod na hindi na makasimba talaga ang pamilya mo na pabayaan at tuloy-tuloy na wala na. Nalala ko ng isang tatay na kung saan ay muwa siya ng paraan na kapag punta makapitig sa ibang bansa. Dumaan siya sa backdoor, hindi talaga ayaw makapatig sa proseso. Sumakay siya na balik na bangka at talagang tumak. Doon siya sa Malaysia, ng mga kapatid, nahuli sila. Pastor, pag-pray mo, Sister,
sino ang pulis. Ay, ganun ba? Sabi ko sa kanya, nangyari ko, sabi ko, sana, advice niya. Kasi malaki daw sweldo, malaki daw, talaga niya tatanggapin. Pero, hindi ko ba alam, pag mabulis siya, ay talagang kulong siya doon. Nakakana yung pamilya na maliit lang. Makapatid, nung nabanggit ko lang, nasabi ko, sana advice sa pastor, lalo tumigas yung puso. Pastor na yun eh. Ako pa sinisisi mo kapatid. Sabi ko, sana mag-aalap ka sa akin, advice lang ko siya, pero decisions niya pa rin. Tingnan mo yung kalagayan mo. Yes, malaking pera ngayon, malaking ngayon, makasuporta sa iyo. Kaya lang, siguro ay alam niya na maging salita ko, mga kapatid, advice ko na hindi nung huwag mong tanggapin niya kasi illegal yan, backdoor ang ginawa ng parating na doon at maging miserable yung huli siya mga kapatid at doon niya, hirap na hirap sila mga kapatid. But yet, we still pray for the families. Kaya lang kapatid, because of their decision na hindi ang advice ng pastor, hindi mga kapatid, consider yung salita ng Panginoon, lalo lang din mahirap. Mga kapatid, ang hamon natin na hindi lang dapat tayo, mga kapatid, ay tanggap sa anong bagay na natin nakakasira sa ating spiritual at pamilya. Kailangan we need the word of the Lord, we need the advice of the pastor, and we need the advice of our leaders. Amen. Praise the Lord. Next is, pangalawang hamon, mga kapatid, dahil ang teknolohiya natin, technology is, mga kapatid, ay lalo lumalawak, mga kapatid, kaya dapat pag-ingatan natin. Malaking tulong po, mga kapatid, ng technology. iPad, talagang laptop, everything, networking, mga kapatid, networking na investment ng networking, mga kapatid, sa mga computer, data transferring, hindi yung networking, invest ka, pera mo maging times 10, times 50, hindi yun, mali yun, wala, di po yung tama, wala pong mga kapatid na mali po yung kaisipan na quick reach is a scam. It's a scam. Talagang gano'n ka doon, pag-invest sa computer, pag-invest sa ganitong mga kapatid. Kaya karami na huli mga sa pupo, sila yung magawa ng paraan. Talagang mo ang tao mag-invest, hanggang naubos, hanggang wala na nangyari mga kapatid. Yes, technology will help us. Amen. But yet, kailangan maging careful tayo. Ang hamon ay dapat gawin natin ang mga bagay na nakapagbigay lukod, mga kapatid, sa ating Panginoon. Lahat sa ating po, praise the Lord. Amen. If you are not really careful, hindi na tayo maingat, mga kapatid, maaaring magamit din naman, maaaring magamit ang mga teknolohiya, mga kapatid, sa masama at mapapahama sa ating spiritual. Talagang kahit sa Facebook, mga kapatid, ang iba na, kahit kumakain na Facebook, nasigahan na Facebook. Ang iba mga kapatid, sa trabaho na Facebook. Hindi ngayon ang Facebook, wala na sensor. Talagang nag-usap ka. Hindi na kaya kanilang maanggal o mga biglang sensor. Kaya ba, kung wala pa ako sa Facebook, pastor, kasi talagang masama yun. Ano lang mo. May magandang bagay. Pero hindi ka. Pero kung hindi ka mahinga talaga, may gusto-gusto, may maling pa doon, pag maling mo, ubos yung pera mo sa bangko mo, kung meron lang sa cellphone ng mga pera, tapos nangyari mga kapatid, nagkakagulat ng pera sa video, kasi nasa kampanan na pinag-ulit doon, na talagang kaya na-invade yung pera mo sa bangko. Kaya rin lahat ng mga bagay na talagang gawin ang tao para tupukin ang apostolikong mga tatay. But ngayon, mga kapatid, the Lord has given us a word na kailangan makinig na tayo. Amen. Mas makinig tayo sa ating mga pagdahil sa ating mga technology. Technology can either break your spirituality or
meron yung tinatawag na 30-day war. Ang 30-day war, kung fasting kami for 30 days, para na Ramadan. Pagdating na yung may pinatuloy, pagdating na sa Christmas Papa, hindi na kami kumakain ng buong church. At isa ko mga kapatid na ipopost ko rin ay fasting sa lahat ng media. Media, mga kapatid. Internet, mga kapatid na media. Ibig sabihin, walang Facebook for 1 week. Tingnan niyo kung paano yung oras ko utilize ko sa prayer at tuwagin ko sa Panginoon. Focus ko. Hindi lang tayo nakafocus lang sa hindi kumain, walang food sa gabi, mga kapatid, pero hindi, kailangan dito rin sa mga bagay na kumukuha sa oras natin, i-celebrate na nakafocus, mga kapatid. Paggabi, minsan diba nag-iisip Facebook, na kung hindi dapat ganun mga kapatid, mga apostolic men, amen sa NSLB, amen. Dapat tayo pag-isip natin sa pasalamat sa Panginoon. Tapos sa iyo, mabuti. Praise the Lord. Hallelujah. Hanggang ka na ba dito? Then, upgrade. Kaya, tayo mga kapatid, talagang makafocus kayo sa mga bagay na hindi dapat natin mabigyan ng focus kundi sa aking pagdirigon sa Panginoon. Minsan, alam natin yung mga anak natin yung makakalimutan sa cellphone. Dito muna. So, sa mga katay nasa atin na pinagsusi, nabagawa natin po para sa Panginoon. Pangatlo, amon. Pero says, announce mga kapatid, ang hamon na pagkatulong sa gawain o ministeryo ng Diyos sa kabila ng maraming pagkalahan. Alam ko marami tayo ginagawa sa Panginoon. Marami tayong mga gampanin sa pamilya. But yet, mga kapatid, yung oras na ginugol natin sa gawain ng Panginoon. Alam niyo si Jonah? Si Jonah ay napusan ng Panginoon na mangaral sa Nineveh. Kaya lang mga kapatid, umayaw si Jonah. Bakit? According to my research, ang Nineveh, mga kapatid, isa yan sa mga wild na mga tao. Talagang sobrang sama yung mga tao sa Nineveh. Sila yung mga tao na pag meron silang ilusog na lugar, talagang pinupukulan ng mga ulo na kanilang mabihan at pinutusok nila makasaldan. Pinutusok nila makapatid na rin sa harapan ng kanilang mga babae, talagang pinupukulan mga private parts. Kaya ganun sila nakilala mga kanilang. So, nangyari ito mga tao very wild, ay talagang ano mo sila ma-share sa salita ng Panginoon. Kasi, makita ka pa ng makapalulusundi ka na, pamatay ka rin na. So, nangyari mga kapatid, here comes Jonah. Jonah, utusan kita mangaral sa Nineveh. Doon mismo sa Nineveh, wala na bang ibang lugar? Pwede naman sa Tarsus. Pwede naman sa ibang lugar. Napakasama nila. Magsalita ay ba? They are very wild. Tingnan yung research sa mga video. Iniiwasan sila eh. At ako sila lumapit doon kasi talagang ibang klase mga tao na yung mga kapatid. At ngayon, kaya si Jonah tumakas sa kalooban ng Diyos. Ano? Hero ako? Ang talagang, alam mo, mahirap. Pagdating mo doon, talagang sa club ka na lang doon. Tumakas sa sumakay ng barko, papunta ng Tarsus. Sabi ng pagkatay mo, nasaan pupunta Jonah? Nahilig ka sa Jonah. Kanyari din na narinig, natutulog siya. Pero niya ay tulugan mga kapatid. Talaga ang kilos ng Panginoon
Alam natin yung story na itinapon siya sa dagat. Bilapon siya ng mga isda. At ipinalik siya. Jonah, punta ka sa Nineveh. Alam niyo ba, sa isip ng tao, mahirap makapatid magbago yung ganung klase ng mga tao. But we know the story, alam natin yung story mga kapatid. Nandoon, talagang walang choice. Si Jonah pumunta siya doon kahit alam niya mahirap, kahit alam niya mga kapatid na talagang imposible, na talagang pakinggan siya. At alam niya, iwas sa sarili niya. Doon siya nakatira doon sa ipabaw para gawin niya parang gawin ng tao. Mga kapatid, dahil niya pinangaral, sinishare sa salita ng Panginoon. Nag-iingat din siya kasi talagang baka ilalagay yung kanyang ulo, baka sa isang sipa at pagkatapos ilalagay doon sa harapan ng kanilang mga kamp, mga kapatid. Sila yung mga tao na kung saan pinagputuloy yung mga katawan ng tao sinusunod. Ang iba ay pinatali sa kahoy, binibitin. Ganun klase mga tao sa binibitin. Tingnan yung mga kapatid. Bagyan ang araw si Jonah doon. Alam niyo ba ang nangyari? Wala yung posible. Pagkanda lang sa salita ng Panginoon. Wala yung posible. Just share the word of God. Dahil sa mga alam. Dahil sa mga kasama mga kapatid. Just share the word. Just share the word. Just preach the word. Just preach and teach the word. Pag nagtuturo kayo sa isang tao, hindi ikaw ang convert sa kanya. Kundi ang Panginoon ang convert sa kanya. Ang mga sinisiyay sa kanya Panginoon, ang Panginoon ay tumutulong sa buhay niya. Amen. Kaya kung ang matapos mga kapatid, nandun ang backup ng Panginoon. Just share the word. I-share nyo lang ang salita ng Panginoon. Pastor, share nyo yung mahirap yata. Kasi puro negatibo, walang pagdating sa salita ng Panginoon, negatibo ba siya? Pero don't underestimate the power of the word, the power of the presence of God, and the power you received last night. Amen. We have last night the power of the Holy Ghost. But I will not be Panginoon. Praise the Lord. I-share yung salita ng Panginoon. Hindi naman kailangan maging lumahasa ka. Hindi ako nakapag-Bible school. Hindi ako nakapag-aral ng ganito. I-share mo kung gaano mabuti ang Panginoon sa iyo. Alam mo ba, kaibigan, napakabuti ng Panginoon. Patuloy niyong ginagabayan kami. Patuloy siya nisuntay sa amin. Kahit kung tila yung aming pinakakitaan, pero kami pamilya ay masaya-masaya. Nagdulibod sa Panginoon. Hindi naman kailangan ng gusto. May mga patuloy na kapakating dalawa. Pero huwag natin gawin ang alibay na makapatid ay hindi ka nakapag-aral. Just share the word. The word is so powerful. Ang salita ng Panginoon. Heaven and earth shall pass away, but my word will never pass away. For the word of God is quick and powerful, sharper than two-edged sword. It is so powerful. It cuts the heart. It cuts every soul. The word is so powerful. Share mo, mga salita ng Panginoon. They try to cut you down, mga kapatid. Marangan ka. Nag-pray ko isang business sa mga tatay. Sabi ko mga kapatid sa Bible study, mga kapatid. Sa mga bago pa lang open, bago pa lang open. Lord, ipaunaw ko sa salita ng Panginoon. Sabi ko niya, salita ng Panginoon. Pinatihil niya. Pero tuloy ko nag-pray. Tuloy ko naman nag-pray. Habang nung sakit ang mga kapatid, pinaparaan niya. Minsan sa natin ng Jesus name. So in Jesus name. Talagang tao na hindi tumigil. Talagang Lord, ay pakita ko mga kapatid. Lord, pagpalain mo siya. Wala mo siya masabi. Mga kapatid. Wala siya masabi. Sabi niya, pagpalain mo siya, Pastor. Di ba dapat ka? Hindi yung sabi. Kasi sa pagpalain mo, sigurado, pagpalain mo ng pamilya. Hindi pala. Sikrito ng prayer mo, pagpalain ng kaaway mo. Lord, bless them. Bless them. Bless them. Bless them. Hindi ko lang sabihin, sana Panginoon, balapat, sana masin. Hindi ganoon ang tamang prayer. Ang tamang prayer, Lord, bless them that do such thing against your will. Just pray for them, pray for them, pray for them. Praise the Lord. Amen. 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 Amen.
mga kapatid, sa gawain ng ating Panginoon, na sabi nga na David Bernard, ulitin ko mga kapatid, yung mga kalahok ng Diyos sa buhay mo, yung papapala at pinakalok ng Panginoon sa buhay mo. Pinaganda yung sitwasyon ng iyong pamilya. Ang iyong pamilya ay mga anak ay napakaganda ng trabaho. Mga kapatid, ang pinakapuntos niyan, ang sabi ng David Bernard, yes, that is only one half success na fulfill mo ang word, ang plano mo sa buhay mo, but the half is this, because of souls. You miss one half. You miss one half. Kung ma-miss ko ito, mga kapatid, because of souls. Kaya kung pinagpala ng Panginoon, dapat gamitin ko para makapag-aakay, para makapagdala ng kaluluwa sa harapan ng Panginoon. Praise the Lord, para po natin natin Panginoon. Amen. Ang hamon, nakapagpili, lastly, ang hamon na talagang patuloy tayo makapagpili sa kalooban ng Diyos at sa kanyang katuwiran. Manatili tayo maging banal, manatili tayo maging tapat, manatili tayo makapagpili na maging dalisay sa naging faithful ka na makapagkaraang taon, tutuloy mo yan. Faithful ka, makapagpili sa taon, tuloy mo na. May pag-isahan mga kapatid na sa swimming. Malalayo din ang kanilang goal. Nung may nauna, mga kapatid, malapit na sa finish line, sobra sa kalahati mga kapatid, malapit na, bumalik siya. Nagtakay mo ba bakit bumalik? At interview ba ka bumalik? Napagod na ako. Mas mapagod bumalik. Mas mapagod bumalik, mas maging miserable bumalik. Kaya tapusin mo na. Amen. Tayo mga tatay, halo-halo ang mahal. Tapusin natin, gawin natin yan. Naisip natin para sa gawain ng ating Panginoon. I'm going to do this for the Lord. And then lastly, mga kapatid, isa-isahin ko na lang ito kasi I'm almost 5 minutes na lang. 5 minutes na lang. 5 minutes, okay? Nakalagay dito, mga kapatid. While on this day, today, habang may panahon pa, habang meron na tayo, mga kapatid, opportunity, ay talaga gawin na natin. Night namin, when no one can work, mga kapatid, we must redeem the time. Kailangan talagang gamitin na natin ang oras na ipagdalog sa atin ng Panginoon. Why? Mga kapatid, because the days are evil. Because the days are evil. Ano bang ibig sabihin ng sabi ng Panginoon? Because it shows that understanding the will of God, pag ito'y gagawin mo, mga kapatid, na unawaan mo talaga ano yung kalooban ng Diyos sa buhay mo. So, meron kong ikli na lang ang panahon, mga kapatid, sa trabaho, share. Sabi nga ng isang kaibigan ko, mga kapatid, sa Canada, doon sa trabaho, mga kapatid, sa isang dam. Side. Talaga naman. Sarado mo. Wala na naka-expose lang na. Siyempre, dapat yung mga kapatid. Tapos meron lang silang 5 minutes. 5 minutes lang. Mga kapatid na break. Yung 5 minutes, ginamit na makakapag nag-break sila. Nag-share. 5 minutes lang. Habang nag-share. Story, hindi siya ginagamit ko na share sa kamutihan ng Panginoon sa Panginoon ba? Kaya sabi niya, ay talagang yung oras ko, hindi ko sinasahin yung oras ko share. Na mangyari, nakita sa supervisor, sinabi niya, hindi na pwede, wala nang sharing. Ano yung mga nagkain mo? So, ang nangyari ba? Okay, that is kanisa. Sabi niya, the reason why nagtatrabaho ko dito, si engineer siya, kapatid, reason lang na doon siya trabaho, parang siya yung tao. Maabot niyo kasi busy. So, ang engineer siya, resign siya, hanap siya ng paraan, mga kapatid, na yun niya, na magkaroon siya ng oras, na masira niya, mga kapatid, yung kanyang kaibigan. Hanggang na-ako na sa Panginoon, at ako'y masaya, mga kapatid, na kung saan ay talagang pinagsipakan niya na mga kayo kaibigan niya sa Panginoon. He tried his best, talagang redeeming the time for the days of evil. Kaya,
reason out because the night cometh with no man at work. Pagdating ng gabi, mga kapatid, wala na makapagtrabaho. Kasi sa panahon nila, mga kapatid, paggabi, wala nang trabaho. Hindi kagaya sa ating panahon ngayon sa gabi, meron tayo call center, meron tayo trabaho sa gabi, kaya kahit gabi trabaho. Diba? Pero maaaring balik tayo sa biblical, mga kapatid, na sitwasyon nila, paggabi, walang trabaho. Kaya na lahat. Now, ang ibig sabihin dito, mga kapatid, night cometh, parang itong night cometh, ang ibig sabihin, number 1, 7 ways in which night will come to your life. Itong bagay na ang gabi na yan tinatukoy sa Bible ay mangyari sa buhay. Number 1 is that, mga kapatid, sometimes night comes in the form of carrying our babies. Ibig sabihin mo, ikaw ay wala ka na, meron ka enough na panahon na mag-share. Pero kung meron ka na, talagang napabawasan mo oras. Pagod ka na. So, dumating niya puntos, mga kapatid, yung night na yun ay hindi mo na kaya gawin yung dati na kung saan ay maluwag ka sa oras. So, habang may oras ka, share everything in the night. Kasi pag pag-asawa ko na magkaroon ng anak, limitado na yung oras mo. Siyempre, pantay ka siya ba? Wala ka ng panahon. 163. 163. Pantay bata na. Wala ka ng panahon. Before nagbabalik na darating yan, habang maluwag pa, share the word, redeem the time. Redeem the time. Number 2, mga kapatid, is that sometimes the night cometh in the form of marriage. Pag pinataka ba, mga kapatid, alam mo lahat ito ay asawa ng mga kapatid. Kaya ng asawa na trabaho ng tundo, mga kapatid, yung oras natin ay napabawasan. But yet, mga kapatid, I try yourself to share the word in the time kung meron pa, mga kapatid, na panahon. Number 3 is that night, sometimes the night comes in the form of age. Na ikaw yung matanda na. Ngayon, malakas pa, mga kapatid, malakas pa sa 45. Sigaw, talagang bigyan mo ng tulong niya kung malakas pa. Eh, bakit yung sobra? 70 years old, hindi na nagsishare. Bakit pero mo sa bibig niya? 70 years old na yan. Senior na niya. Ako sa sinagyan mo na mag-share siya. Hindi na nasa age na siya, mga kapatid, na talagang advice, na bigay mo kapatid. But yung mga malakas na lang mga kapatid ay talagang it's our time na talagang share natin kung saan if we have time. Si Jesus mga kapatid, huwag kami nakatara sa Bible School, ang kanyang Bible study doon at sa Antipolo sa Dagdag dos Estrella. Araw-araw, pag nagtituloy yung nagsiya sa cellroom, mga kapatid, talagang transporto pa lang umakala siya doon ang isa lang. Talagang malakas pa siya nasa 40s pa. Siya na mga 30s to 40s. Talagang ayos siya doon, mga kapatid. Kaya study. Yung bagay ng akit niya, hindi doon, sabi niya sa akin, dahil hindi mo na kaya. Hindi mo na kaya. Sabi ko sa magsisino. Talagang, I think it's enough na kung saan mo kayo malakas pa. Ibigay mo talaga yung buhay mo. Talagang, kung saan sa pumunta, kapatid mo sa akin, sa pumunta. At least, at talaga sa panahon na yung malakas ka. Talagang sabi niya sa mga ganyan yung mentor mo yun, habang malakas mo kayo, ay talagang, night cometh, pagdating na ng old age, ay talagang yun na talagang, yung mind natin, gusto natin, pero ating natawa na hindi na sumusunod. Kaya yung night cometh in the form of age. So habang malakas pa tayo, mga kapatid, share the word. Amen. Because of souls. That is our challenge. Apostolic man. Amen. Challenge natin, mga kapatid. Amen. Next is, mga kapatid, sometimes night cometh due to sickness. Habang wala kang sakit, share. Pag magkasakit ka na, wala na eh. Hindi pwede kasi hindi na overweight, nagtulog ko. Hindi na pwede kasi ganito.
night has come. Kaya sila namin, work while it is still day. Night cometh when no man can work. Pag mas-sleep ka na, talagang limitado ka na. Hindi na kasing dati. Kaya mga kapatid, ito yung hamon sa mga tatay, apostolic men, because of souls, habang malakas, ibigay na natin sa kanya. Isip natin, tulong natin. Ang dapat na tulungawa. Mayaman na naman ito sa atin, pero talagang ibigay natin ang para sa Panginoon. And then, night cometh, mga kapatid, o kaya graduation. May nag-aaral pa dyan. Sira nakakita siya sa mga lalita, hindi mo na siya ma-reach out. So, pagdating mga kapatid, ang graduation, talagang wala nang chance. O kaya, mga kapatid, night come, mga kapatid, if you are forced to travel or to migrate, na lipat na kayo, mga kapatid, lugar, na gusto mong sira ng kapitbahay mo, kailangan, mga kapatid, ay talagang kailangan lipat ka sa ibang lugar. Kasi nga mga kapatid, nandun yung opportunity, nandun yung trabaho, at yung mga kapitbahay na talagang gusto ko masira, ay hindi mo na kaya masira kasi maayaw ko pa. Mga kapatid, ito yung sinabi ng Panginoon, when it is their day, habang nandyan ko pa. Habang nandyan ko pa, i-share mo na. Kasi karating ang panahon ay iba na ng Panginoon, iba na ng mga prospect yun, iba na ng mga kapatid na talagang masira ng salita ng Panginoon. While you are still near to your friends, share the word. Because when night comes, with no man can work. Share the word. Share the word. Amen. Finally, mga kapatid, finally, nightfall comes because it is the end of your life. Finally, sabi ng Panginoon, thou good and faithful servant. Lord, mayroon pang isa doon, thou good and faithful servant. Talagang dapat utilize mo na. The time has come, nandiyan na. Dapat mayroon pang mentor, dapat mayroon pang mahalay sa Panginoon. Talagang, mga kapatid, ma-train na makalapit sa Panginoon. But when night has come to an end, that's it. No more chance na masira siya because God has called you to another life. Amen. Since nandiyan ba yan, sooner or later, a personal night would render each one of us unable to do what is important. Sooner or later, a personal night, not just my night, but your own night. I don't know kung sickness ba yan, kung anong klaseng night na makapatid personally sa iyo. Nahingayan ka na, sana mo ang ginawa ko ngayon. Sana mo maahabang malakas ako. Sana mo parang may panahon ako. Mga kapatid, you will never be unable to do what is important because night has already come. Kaya, mga sinabi, while it is still day, work. While it is still day, win souls. While it is still day, amen. Do whatever we can do because of souls. Praise the Lord. Hallelujah. Let's all stand. Praise the Lord.